PCX160 hindi umaandar. Ano nga ba ang dahilan? So, hindi nagpo-push through, puro redondo lang. Ayan. Naka-on na yung engine niya, tatry nating pindutin at paandarin. Ayan, puro ganyan lang siya. Ano nga ba ang dahilan bakit hindi ito umaandar? Naka-on naman ang engine, pag pino-push through tuloy-tuloy lang. Nagpalit ng battery si sir, bumili ng bagong spark plug, ganun pa rin ang nangyayari. Ganito ang PCX160 nyo, hindi umaandar, pupunta kayo agad dito sa part na to. Sa part na to makikita nyo ang spark plug at yung ating fuel pump. So, dalawa lang yan at nakita ko dito sa part kasi ni sir. So, sikwatin muna natin. Napansin ko dito sa part ni sir, hindi umuugong yung fuel pump niya. Pakinggan natin. Tutok natin siya dito. Tapos, bubuksan ko yung makina. So, ayan, buksan natin. Ayan, open. Pagka-on ng engine, walang humuni. Dapat maghuhuni itong ating fuel pump. Maaaring ito yung dahilan kung bakit hindi umaandar ang PCX160 ni sir. So, umpisahan na natin. Tanggalin muna natin yung kanyang box and bracket at isunod yung mga fairings. Kasi tatanggalin natin. Tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo dyan. Sikwat-sikwatin na natin ito. Sunod naman natin ito. Mga polis na yan. Ito, wag na. Meron yung ito papabukan natin dito. So, ipe-press natin to at pati yung magkabilang gilid. Tatanggalin na rin muna natin yung socket dito sa may kaliwang bahagi. Pipindutin lang. Tapos ito yung part na to, natanggal na rin pala natin. Isinakso ko na lang muna ulit para in case hindi siya mawala. At sa part na to, luluwagan natin yung 4 na nut using yung 10mm na T-range. Pag natanggal na yung 4 na nut, pwede na natin matanggal yung washer ng ating fuel pump. Hindi kayo malilito dyan dahil may nakasulat na up dun sa taas. At sa baba naman, wala namang nakalagay. So yun, natanggal na nga natin lahat. Dapat to, mabilis na lang to mabunot. Kaya lang, puro kalawang. Ayun, kalawang na nga. Part na to talagang kinain na ng kalawang yung gilid ng tangke ni sir kung saan nakalagay ang ating dust seal ng ating fuel pump. Liliyahin natin yan hanggang sa mawala yung kalawang para hindi tayo mahirapan magpasok ng dust seal. Dali na pala natin ang ating fuel pump. Ingatan lang po natin ang ating fuel housing dahil ang ating nabili lamang ay dynamo. Ang dynamo na ito ay mas malaki, di hamak sa stock na PCX160. Ito ay dynamo na pang Honda Click 125. So wag nating bibiglain, ikot-ikutin lang natin ng marahan hanggang sa lumabas ang ating fuel pump. Sa part nga na to, ayan, naitanggal na nga natin. At kung makikita nyo kung gaano kadumi ang kanyang fuel filter sa loob lamang ng 3 taong walang palitan. Ito ay umabot na ng 60K plus ng kanyang odometer. Napaka-importante nitong mga wire. Maaaring picturean nyo muna bago nyo pagtatanggalin dahil kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Ito yung nabili ko sa Facebook dahil kung may nagbebenta man sa Honda, buo kasi yung binibenta nila. So masyadong mahal. Ito nabili lang natin sa murang halaga. Halos kalahati lang ng presyo. Kaya ito ang ating ilalagay dito sa ating
Honda PCX 160. Pang Honda Click kasi to, pang Honda Click 125. Fuel pump nung Honda Click. Ito naman yung stock. Ayun naman. Check po muna natin pala kung may voltage. Sa part nga na to, dahil malaki na ang dynamo ilalagay natin, di hamak sa datihan na dynamo, nagbawas tayo ng housing. Ang housing na ito ay tinabasan natin pero hindi natin ginalaw ang lock para mailock pa rin natin ng maigi. Hindi po kayo magkakamali sa pagpasok nitong dynamo dahil isa lamang ang posisyon nito, pati yung housing na kung saan nakalagay ang ating fuel filter. So, nailagay na nga natin ng dynamo ng pang Honda Click 125 version 2. So, isasara na natin. Sa pagsara, yan lang naman yung posisyon niyan. Hindi kayo magkakamali. May parang stick yan dito, ipapasok nyo. Tapos yung lock, para mag-lock, ilulubog nyo. Kailangan nakadiin. Yan, ganyan. Ilalak na po natin. Sa part nga na to, okay na. Kumagat na yung lock niya at saka okay na rin. Nag-fit na yung takip saka yung sa pinaka-fuel pump na dynamo. Okay, pwede na nating lagyan ng fuel filter to. Tapos babalik na natin. Sa paglagay ng fuel filter, ganun lang din kadali. Shoot nyo lang, tapos iikot nyo lang. Yan. Tapos okay. Pwede na natin siyang ibalik ngayon. Sa paglagay nyo pala nitong itong dust seal natin, kasi kung anong posisyon niya nang tinanggal natin. Yan. Lalagyan na rin pala natin yan ng grasa. Papaikutan nyo yan ng grasa ngayon dyan. Tapos bali dalawa kasi yan. Hindi ko na napakita sa video. Yung isang niya, dasil na bilog. Isushoot nyo na rin dyan ng ganyan. Hindi ko lang kasi napakita. Na mali kasi ako nung una, ipinatong ko dun sa mali. Dapat ipapasok ko ng gaganyan. Pagsasabayin nyo na siya ng ganyan. Bago nyo ipasok yung fuel pump at saka yung isang seal, papasok nyo na. Tapos grasahan nyo. Tapos gagrasahan nyo rin yung pinakatangke bago natin ilubog. Yung pinakatangke yung may mga kalawang. Namali kasi ako dyan sa part na yun, hindi ko lamang na ipakita. Ayan, kung makikita nyo yung seal nandun. Pero dapat nasa loob na yan ng housing ng fuel pump. Dandan natin ilubog. Dandan lang at makakapasok din yan. Tapos lalagyan nyo ng grasa yung gilid nung tangke para mabilis ipasok. Yan, sa part na yan, kailangan fit na fit. Huwag nyong ilalak hanggat nakaawang. Kailangan pagkalubog nyo, pumasok siya. Talagang fit. Hindi dapat nakalundo. Okay, so ilagay na natin yung washer at saka yung apat na lock nut. Nailak na nga natin, tapos yun, ibalik na nga natin to. Lock niya, saka itong clip. So, ibabalik na natin yung upuan ng battery. At para matest na rin natin kung naandar. Ating PCX 160 is puro redondo lang. Okay, test na sir. Nakabit naman na natin lahat ng fairings. Okay. Yan. Okay. Oops. Okay lang yan. Wag mo patayin. Yan. Okay. Check natin kung may check engine. Walang check engine yan. Bato. Okay, wala siyang check engine. So, yun, umaandar na siya. Okay na. So, yun sa may mga issue, wag muna tayong basta palit ng kung ano. Yan, katulad niyan, okay na yung motor ni sir. Pwede na ulit pambakbakan to. Okay, check natin yung sa kung may ilaw. Okay, may ilaw. Yan, okay. Yun, hanggang dito lang ang video natin. Okay guys, maraming salamat.